Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na, sira na naman itong kadidikit ko lang eh. Sira na naman yung aking Bible ba. Today is 14 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 17. Ang kasalanan at ang kaparusahan ng Juda. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 17 verse 1. Sinasabi ni Yahweh, mga taga-Juda, ang inyong mga kasalanan ay isinulat ng panulat na bakal, iniukit sa pamamagitan ng matulis na diamante sa inyong mga puso at sa mga sulok ng inyong mga altar. Verse 2. Naalala ng inyong mga anak ang mga altar at haliging ginawa ninyo para sa Diyosang si Asherah. Ang mga ito ay nakatayo sa tabi ng malalagong puno at ibabaw ng mga sagradong burol. Verse 3. At sa mga bundok na nasa maluwang na lupain, pababayaan kong makuha ng inyong mga kaaway ang mga kayamanan at mga ari-arian ninyo dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong lupain. Verse 4. Mapipilitan kayong isuko ang lupaing ibinigay ko sa inyo at gagawin ko kayong mga alipin ng inyong mga kaaway. Sa lupaing wala kayong nalalaman sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Kay Yahweh lamang magtiwala. Jeremiah chapter 17 verse 5. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Verse 6. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Verse 7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Verse 8. Katulad ni isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Verse 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Verse 10. Akong si Yahweh ang sumasyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Verse 11. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan at sa bandang huli, siya ay mapapatunayang isang hangal. Jeremiah chapter 17 verse 12. Ang ating templo ay katulad ng isang maharlikang trono na katayo sa isang mataas na bundok buhat pa noong una. Verse 13. Ikaw Yahweh ang pag-asa ng Israel, mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo, maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa labok sapagkat itinakwil kanila Yahweh ang bukal na tubig na nagbibigay buhay. Humihingi ng tulong kay Yahweh si Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Verse 15. Sinasabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin? Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Verse 16. Hindi ko hiniling na parusahan mo sila o ninais na sila'y papahamak. Yahweh, nalalaman mo ang lahat ng ito, alam kong ano ang aking mga sinasabi. Verse 17. Huwag mo sana akong takutin, ikaw ang kublihan ko sa panahon ng kagipitan. Verse 18. Biguin mo ang mga umuusig sa akin, ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot, ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila ay iyong wasakin. Pagalang sa araw ng pamamahinga. Jeremiah chapter 17 verse 19. Sinasabi sa akin ni Yahweh, pumunta ka at tumayo sa pintuang bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari ng Juda. Pagkatapos gayon din ang iyong gawin sa lahat ng pintuang bayan sa Jerusalem. Verse 20. Sabihin mo sa mga hari sa lahat ng taga-Juda, sa sinumang nakatira sa Jerusalem at sa pumapasok sa mga pinto ang bayang ito, napakinggan ang sasabihin ko. Verse 21.
Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. Oh, ito yung araw ng pamamahinga guys. Sa araw natin ngayon is yung iba Sunday, yung iba Saturday. Okay, ulitin ko ha, verse 21. Kung ayaw ninyo mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng, yung iba naman Friday. Kaya depende siguro talaga yan sa religion mo kung anong araw ang pamamahinga. So, verse 21, kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. Huwag kayong papasok sa pinto ang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na iyon. Verse 22, huwag din kayong magbubuhat ng anuman mula sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Verse 23, ngunit hindi sila nakinig sa akin o kaya sumunod sa halip nagmatigas pa sila. Ayaw nila akong sundin o paturo sa akin. Verse 24, ngunit kung kayo'y makikinig sa akin at hindi magdadala ng anuman pagpasok sa pinto ang bayan ng lungsod na ito kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal at hindi kayo gagawa ng anumang gawain. Verse 25, makakapasok sa mga pinto ang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at maupo sa trono gaya ni David kasama ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. At laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. Jeremiah chapter 17 verse 26. Bilisan na natin guys, pinapawisan na talaga ako sa sobrang init. Verse 26. Darating ang mga tao mula sa bawat bayan sa Juda at sa mga nayon sa paligid ng Jerusalem. May darating mula sa lupain ng Benjamin, mula sa paanan ng mga bundok, mula sa kaburulan at mula sa timog ng Juda. Magdadala sila sa aking templo ng mga haing susunugin at mga handog na pagkaing butil at inumin kamanyang gayon din ng mga handog bilang pasasalamat. Verse 27, ngunit kailangang sumunod sila sa akin, dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, susunugin ko ang mga pinto ang bayan ng Jerusalem, matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sinumang makakapatay sa sunog na ito. Hala. Ganon katindi talaga yung yung verse, yung chapter 18, bukas na guys, at tingnan mo naman, puro pawis na ako. Bye everyone, God bless.